Mapagpalang araw po, Sir Jess, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo pong channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Narito na po ang ikalawang tagpo ng aking kwentong ito. Ang ikalawang tagpo ng aking kwentong inyo pong pinamagatang Ang Alagang Sisiw. Naglalakad na ako noon pabalik sa aming bahay ng aking asawa at mga anak nang biglang nakita kong makakasalubong ko sa dulo ng pilapil ang aking mga tiyuhing mga sabongero. Sina Angkol Bugoy, Angkol Payo, Angkol Rigor, at si Angkol Islaw. Nagtaka ako noon, Sir Jess, sa mga ito kung saan sila nanggaling. Pare-pareho ang mga itong may dalang mga bayong o mga panabong, at nang makaharap ko na ang mga ito ay dooy. O mga angkol, saan po ba kayo galing? Hindi po ba't nasa mismong baryo pa ang inyo pong mga bahay? Ang nooy tanong ko sa kanilang apat. Kuwan, iho pamangkin, Gilbert. Ang totoo ay ikaw talaga ang sadya namin, kaya kami nanggaling sa inyo. Ang sagot sa akin yung Kulbugoy. Ang ibig niyo po bang sabihin ay nanggaling po kayo sa amin? Oo, pamangkin. Pero ang sabi ng asawa mong si Delia ay nasa bayan ka pa raw. Kuwan, pamangkin. Pwede ba akong makahiram na muna sa'yo ng pera? Ibabalik ko rin kaagad. Pupunta kasi kaming sabungan ngayon. Ipampupusta ko lang kasi rito sa dala kong panabong na nasa loob nitong aking dalang bayong. Pero, tika lang. Ano yung nasa loob ng iyong kaliwang nakakuyo mong kamay? Ang sabi at nagtatakang tanong sa akin ni Angkol Bugoy kung saan ay katulad niya banaag rin ng pagtataka ang hitsura ng tatlo ko pang mga sabongerong mga tiyuhin. Kuwan po, Angkol. Isa po itong sisiw. Nakita ko po sa gitnang bahagi ng pilapil. Nanghihina po kasi. Naawa ko sa kanya. Kaya po ay nagpasya akong kunin at dalhin sa bahay namin upang alagaan. Ang sagot ko sa kanya, habang marahan ko nang ibinubuka ang aking kaliwang kamay upang aking ipakita sa kanila ang kaawa-awang sisiw. Ngunit hindi ko na lang ikinuwento sa kanila ang buong kwento o nangyari sa sisiw na yun, na ito'y nakita kong tangay-tangay ng pusang itim. Siya. Totoo nga. Isa nga lang sisiw. Pero kaninong sisiw kaya yan? Sige, iho. Alagaan mo yan at baka sakaling makasurvive pa yan. Ang sabi niyang Kulbugoy. Kaya nga po, Kuwan, Angkol. Magkano po bang hihiramin yung pera? Tanong ko sa kanya. 4,000, pamangkin. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kaagad sa'yo. At tutubuan ko na rin. Para naman na hindi nakakahiya sa'yo. Ito po, Angkol. Huwag nyo na lang pong tubuan basta't ibalik na lang po ninyo sa akin. Ay, nako, maraming salamat talaga, iyo. Gilbert, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kaagad sa iyo itong perang ito. At kung sakaling manalo itong aking panabong, bibigyan pa kita ng karneng bihag. Ayos lang po yun, Angkol. Kahit na wag na po. Sige, iyo. Papaano? Aalis na kami. At baka kanina pang nag-umpisa ang sabong sa kabilang baryo. At saka baka naroon na rin si Tatang Elpidio. Isa-isang nagpaalam sa akin ng aking 4 na mga tiyuhing mga sabongero. At hindi nga ako nagkamali. Na may dadaluhang sabong si Mang Elpidio, dala ang kanyang bulik na panabong. Pagkarating ko sa aming bahay ay sinalubong kaagad ako ng aking asawa at ng aking 3 mga anak. Ibinigay ko kaagad sa asawa ko ang sako bag na naglalaman ng aking mga pinamili sa bayan at naglalaman ng mga pangangailangan sa kusina. At siyempre, mga pasalubong at maging ang buong perang naging parte namin sa lukad. Hindi ko rin inilihim sa aking asawa ang tungkol sa perang ipinahiram ko noon kay Angkol Bugoy. At maging ang patungkol sa nakita kong kaawa-awang sisiw. Naghanap ako ng kahon o isang karton. Binutasan ko ito sa tigmagkabilang gilid at doon ko inilagay ang sisiw. Kumuha ako ng takip ng garapon upang paglagyan ng kanyang pagkain. Yung maliliit na mga butil ng bigas at dinurog-durog kong mga palay ang ipinakain ko sa kanya. At pagminsay kanin, inakala ko noon na ito'y hindi na mabubuhay pa dahil sa ito'y matamlay
at nahihirapang tumayo. Kung kaya't sabi ko noon sa aking sarili na baka hindi rin magtatagal ang sisiw na yon. Ganoon pa may, sinabi ko sa aking sariling ang mahalaga ay sinikap ko siyang isalba at kung sakali mang hindi siya mabuhay ay wala na akong magagawa pa. Samantalang nagpatuloy ang pagiging kilalang sabongero ni Mang Elpidio. Ang kanyang bolik na kanyang dinala noon sa kabilang baryo na aking nakitang binugahan niya ng makapal na usok ng tabako ay nagbigay ng 2 bihag sa kanya. At yun ang sinabi sa akin ng aking 4 na mga tiyuhin. Ngunit binalas ang tig-iisang mga dalang panabong nila tiyo dahil sa nabihag lang daw ang mga ito. Tinupad naman niya ang Kulbugoy ang kanyang ipinangako sa akin. Binayaran niya ako ng perang hiniram niya sa akin at binigyan niya pa ako ng 2 dumalagang manok. Idagdag ko raw yun sa mga alaga naming mga manok upang hindi kami mamroblema sa pangulam. Pasasalamat naman ang iginanti ko noon kay ang Kulbugoy. Hanggang sa... teka lang pala iho, Gilbert. Kumusta na pala yung nakuha mong sisiw? Buhay pa ba yun? Ang tanong sa akin niyang Kulbugoy. Opo Angkol, kaso po parang hindi siya gumagaling. Ganoon ba? Nasaan ba yun? Patingin nga ako. Sige po, doon po tayo sa likuran ng aming bahay. Doon ko yun inilagay sa loob ng karton. Ang sagot ko sa kanya. At pagkarating doon, ay nako, hindi ka nga talaga totoong sabongero. Hindi ka nga talaga sabongero, Gilbert. Bakit po, Angkol? Kinakailangan kasi ng tubig na iniinom ng sisiw na yan ay may halong bitamina na siya na ring magpapahilom sa mga sugat ng sisiw na yan. At upang mabilis siyang gumaling at lumakas, teka lang, na paano kaya kasi ang sisiw na yan? Ba't parang may mga sugat yan sa kanyang tigmagkabilang mga pakpak? Hindi ko po alam, Angkol. Hindi ko po alam, Angkol. Siguro po yan po tinangkasan ng kainin ng pusa o di kaya'y ng aso. Pagsisinungaling ko pang sabi sa kanya, siguro nga. Sige. Mabutit marami akong biniling bitrasin o mga bitamina para sa aking mga sisiw iyo. Sumama ka sa akin sa bahay at bibigyan kita ng mga 3 piraso. Pulbos yun at iyon ang ihahalo mo sa kanyang tubig. Huwag mo lang kadamihan ng tubig dahil mawawalang saysay o silberi ng bisa noon. Natuwa ako noon, Sir Jess, nang marinig ko yun kay ang Kulbugoy. At ng mismong mga oras na yon ay kasama ako ni ang Kulbugoy. Nang siya'y bumalik sa kanilang bahay at do'y nakita ko ang marami niyang mga alagang mga iba't ibang klaseng mga panabong. Ang iba'y nakatali sa kanilang hapunan at ang iba na may nasa loob ng kanilang mga kulungan. Angkol, sa tingin niyo po ba anong klaseng manok po kaya o yung sisiw na yon na aking pong inalagaan? Tanong ko sa kanya. Sisiw pa yon, iho. Kung kaya't hindi pa natin malalaman sa ngayon kung yan ba'y magiging kantang o isang dumalaga o inahin. Pero bilib ako sa'yo. Ha, iho? Dahil nag-effort ka pa para lang mabuhay ang sisiw na yon. Nakakaawa naman kasi, Angkol. Kung siya'y pababayaan na lang. Ang mga hayop kasi ay katulad rin nating mga tao. Gusto ring mabuhay ng mga ito. O sa bagay, tama ka riyan, iho. Oh, ito. 3 pirasong bitrasin yan. Isang araw ay 1 piraso ang ilalagay mo sa painuman niya. Pero tiyakin mo lang na hindi matatapon ang laman ng painuman niya. Sige po, Angkol. Maraming salamat po dito, ha. Walang anuman, iho. Sinunod kong lahat ang mga sinabi sa akin, Sir Jess, ng aking tiyuhin. At totoo nga, sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti ko nang nakikitang humihilom na ang mga sugat ng sisiw. At lumalakas na rin ito. Ganado na rin itong kumain. Hanggang sa ito'y tuluyan na ngang gumaling at lumiksi. Kung kaya't nagpasya na ako noong ito'y akin ang pakawalan. O akin na siyang alisin sa kartong pinaglagyan ko sa kanya. At ito'y nakikita kong nakikisalamuhan na sa aming mga alagang mga native na manok. Sa mga inahing mayroong mga inakay o mga sisiw. Nung unay aking napapansin para bang ito'y itinataboy ng inahin. Ngunit nang maglaoy hinahayaan na lamang niya itong bumubuntot sa kanya at nakikihalo-belo sa kanyang 5 mga sisiw. Dahil do'y napanatag na ang loob ko at inisip ko nang siya'y magiging ligtas na. Ngunit, Sir Jess, mga kamundo,
Nagkakamali pala ako noon. Dahil kung noong una ko itong nakita, ay tangay-tangay ito ng isang pusang itim. Nang mga panahong yun, ay tinangay naman ito ng aming alagang alpas na asong tinawag namin sa pangalang si Doge. Isang lalaking asong may kayumangging kulay o mga balahibo. Ang aking panganay na anak na isang babae ang siyang unang nakakita noon, at ito'y hapong-hapo na ibinalita yun sa akin, kung saan ako'y abalang nagbibiak-biak noon ng kawayan sa may parting likuran ng aming bahay upang gamitin ko sa aking bakod. Ano ka mo? Tinangay ni Doge ang aking inalagaang sisiw. Bulalas kong sabi sa aking sarili, kung saan ay para bang masyado na akong nag-alala sa kung anumang masamang mangyayari sa sisiw na yon. Mabilis kong binitawan sa lupa ang Noy hawak kong itak at kawayan, at nagmamadali akong tumakbo patungo kay Doge. At totoo ngang nakapasak na sa kanyang bibig o sa kanyang bunganga ang Noy kaawa-awang sisiw. Doge, bitawan mo yung sisiw. Nakakaawa naman yan. Anak, kumuha ka ng pagkain sa ating kusina, yung paksiw na dilis doon. Ilagay mo sa kanin. Dalhin mo rito yon. Yun ang ating ipapakain kay Doge. Ang utos ko sa aking panganay na anak habang marahan kong inihahakbang ang aking mga paa. Papalapit sa Noy. Papalapit sa Noy, alaga naming asong tumangay sa aking alagang sisiw. Hindi ito gumagalaw, ngunit sa makailang beses ko pang ginawang panunuyo sa kanya. Nakita kong marahan niyang ibinababa sa lupa ang sisiw na yon, at naglakad itong bahagang kanyang buntot papalapit sa akin na kanyang amo. Ikaw talaga ha, Doge? Parang hindi ka namin pinapakain rito Pati pa naman itong sisiw natin na ibibiktimahin mo pa. Ang sabi ko noon sa aming alagang aso, habang Noy hawak ko na ang aking alagang sisiw. Sinuri-suri ko ito kung ito ba'y mayroong kagat ni Doge sa kanya, at mabuti na lang dahil sa ito'y walang tinamong sugat sa kanyang katawan galing sa aming alagang aso. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ikaw ay nakaligtas na naman sa peligro. Hay nako, Doge! Ikaw ha, sa susunod na gawin mo pa yun ay tatalian na kita. Pagkatapos kong sabihin yun sa kanya o sa aming alagang aso, ay siya namang pagdating ng aking tatlong mga anak at ng aking asawang si Delia. Katulad ko'y masaya ang mga ito dahil sa ligtas na ang aming alagang sisiw. Hindi lamang po yun, Sir Jess, ang mga peligrong naranasan ng aming alagang sisiw na yon, dahil kamuntik-muntikan na rin itong dagitin ng isang lawin at maging ng uwak. Ngunit nabibigo ang mga ito, at ang lahat ng yun ay inilihim namin sa ibang tao. Wala akong pinagkwentuhan noon dahil sa hindi naman talaga ako noon, o hindi ako yung taong mahilig magkwento sa ibang mga tao. At saka parang tinatamad na akong ipagsabi yun sa ibang tao, hanggang sa dumating na nga ang panahong, abay, ito na ba yung sisiw na nakita mo noon sa gitnang bahagi ng pilapil, yung pinainom mo ng bitrasin o bitaminang galing sa akin? Ang nagtatakang tanong sa akin ni Angkol Bugoy. Opo, Angkol, yan nga po. Yan po yung pinasikapan ko pong alagaan. Kahit pa'y alam nyo naman na hindi po ako mahilig na magsabong, hindi po ba? Sagot ko sa kanya, wow! Isa itong talisayan. Isang mataas na uring talisayan na kamamangha, iho. Dahil ikaw lang ang may gantong uring tandang. Ano pong ibig niyong sabihin, Angkol? Marami akong alagang talisayan pero hindi katulad nito. Buhay na buhay ang balahibo. Mataas at ang kanyang tindig o postura ay nakakatakot. Isa itong uri ng talisayang kayang pumatay ng kanyang makakatunggaling panabong sa isa o dalawang mga pagpalo lang niya. Talaga po ba, Angkol? Salamat po, pero ba't niyo po nasabi yan? Iho, kahit sinong mga sabongerong tulad ko ang makakakita dito sa alaga mong talisayan ay tiyak na mamamangha. Bihira ang gantong uri ng talisayan at sinisiguro kong ito'y magpapanalo sa oras na ito'y hanap mo ng kanyang makakasalpukan. At para maniwala ka, ay sige, iiwan muna kita. Babalik muna ako sa amin at magdadala ako ng isa sa aking mga panabong. Magdadala rin ako ng gloves upang masubukan yan sa aking dadaling panabong. Ang ibig niyo po bang sabihin ay, oo, iho, i-sparring natin sila.
At doon ay mapapatunayan ko sa iyong ibang klase itong talisayan mo. Kukuha ako ng sa tingin ko'y pinakamatapang at maaasahan kong panabong, ha? Sige, iiwanan na muna kita. At pagkatapos na sabihin sa akin yon ni Uncle Bugoy, ay nakita ko na itong nagmamadaling naglalakad takbo paalis sa aming bahay. Isa pala itong talisayan, kaya pala iba ang kulay ng mga balahibo nito sa mga balahibo ng bolik ni Mang Elpidio. Di bali hihintayin ko na lang ang pagbabalik ni Uncle Bugoy at upang doon ko malaman kung totoo ngang lahat ang kanyang mga sinabi patungkol dito sa hawak kong talisayan. Ang nooy sabi ko sa aking sarili, bagamat may mga ilang distansya pa ang layo ng bahay ni Uncle Bugoy sa aming bahay, dahil sa ang kanilang bahay ay nasa mismong baryo at ang aming bahay naman ay nasa may paanan ng bundok, ngunit mabilis itong nakabalik sa aming bahay. Dala nito ang isang panabong na tinawag niyang Pamangkin Gilberto. Ito ang aking malatubang panabong. Ito ang pinakang matatag, kondisyon na kondisyong panabong ko. Katunayan ito sana ang dadalhin ko sa magaganap na sabong dito mismo sa ating baryo. At saka ito na rin ang dala kong mga gloves. Hawakan mo muna itong aking malatuba dahil itakarga ko sa kanyang magkabilang paa ang magkapares ng gloves na ito. At yun din ang gagawin natin mamaya sa iyong talisayan. Ang sabi sa akin ni Uncle Bugoy, bagay na siya namang mabilis kong sinunod. May kabigatan ang kanyang malatuba, ngunit kalmado ito sa aking mga kamay habang isinusuot na noon ni Uncle Bugoy ang kanyang gloves. At pagkatapos noon, ang aking talisayan naman ang kanyang kinabitan ng gloves. At nang pareho na nga ang mga itong makikitang may karga ng mga gloves, ay pinagharap namin ang mga ito. Parehong gumanti ng pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong. Ngunit ramdam ko ang pagiging agresibo ng aking talisayan. Bitawan na natin dalawa. Bitawan na natin magkasabay ang ating mga hawak na panabong iyo. Sige po, Uncle. Pagkababa ng dalawang mga panabong ay nakita kong hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng aking talisayan na makaporma pa ang malatuba ni Uncle Bugoy dahil kaagad-agad na nga niya itong binayo ng binayo. Pagpagsak nito ay nariyang muling papalo sa kanyang aking talisayan. Manghang-mangha si Uncle Bugoy sa kanyang nasaksihang kakaibang ipinakikitang kakayahan ng aking talisayan. Nakamamangha ang talisayan ito. Ang dinig kong sambit ni Uncle Bugoy hanggang sa ilang sandali pa'y naduwag na ang kanyang malatuba dahil sa ito'y tumakbo na. Dahilan upang ito'y hinabol pa ni Uncle Bugoy. Nakita mo na yun, iho. Kung may kargadang tari ang talisayan mo, ay paniguradong todas na itong aking malatuba. Ganoon po ba, Uncle? Aminado ako noon, Sir Jess, na maging ako may masyadong bumilib sa kakaibang nasaksihan ko sa aking panabong na isang talisayan. Iyo, makinig ka sa akin. Ano po yun, Uncle? Ngayong linggong darating dito mismo sa ating baryo, ayon sa ating kapitan, ay may magaganap na sultada o sabong. Ayos lang ba sa iyo na itong talisayan mo ang ating dadalhin doon? Napakamot muna ako ng ulo ko, Sir Jess, at hindi ko alam kung anong sasagot ko sa aking Uncle. Alam kong nagdadalawang isip ka pa, iyo. Dahil hindi lingad sa aming kaalaman na iyong mga tiyuhin na ikaw ay nagmana sa ugali ng iyong ama na siyang panganay naming kapatid, si Kuya Hiner. Walang bisyo, walang hilig sa sabong. Pero kung ayaw mong pumusta, pwede namang sumama ka na lang sa amin. Kami na ang pupusta. At pag nanalo itong talisayan mo, ay papartihan ka namin ng pera na para bang upa namin sa talisayan mo. At mapapasayo pa ang bihag. Ayos lamang ba sa iyo yun, iho? Dagdag pang sabi ni Uncle Bugoy sa akin noon na mayroong pangungumbinsi. Dahilan upang ako'y mapapayag na nga sa gusto niyang mangyari. Sige po, Uncle, pero sasama lang po ako sa inyo. Hindi po ako pupusta. Panunuorin ko lang po kung ano o kung papaano itong aking talisayin magipaglaban. Ganyan nga, iho. Sige, magpapaalam na ako sa iyo. Ititimbre ko kaagad itong ating nabuong plano sa iyong tatlo pang mga tiyuhin. Sige po, Uncle, mag-iingat po kayo. Pagkaalis ng Uncle Bugoy sa aming bahay ay naiwan akong napapaisip. Naguguluhan ako noon kung tama ba ang aking naging desisyon
na sumama sa kanila sa aming mismong sabungan. Higit sa lahat ay tama ba na ako'y pumayag na ang aking nuialagang talisayin ang kanilang dadalhin sa sabungan at ihahanap ng kanyang makakatunggaling panabong. 2 araw ang lumipas, Sir Diaz. Umaga, nang makita kong naglalakad si Itay Hiner patungo sa kinatitirikan ng aming bahay at no'y kasalukuyan na akong nagkakabit ng kawayang biniyak-biyak ko upang gawing bakod paikot sa aming bahay. Lumapit sa akin si Itay Hiner at nabanaag ko ang pag-aalala sa kanyang hitsura. Itay, kayo po? Sabi ko sa kanya. Oo anak, ako nga. At kaya ako naparito dahil meron tayong napaka-importanting pag-uusapan. Seryoso at direktang sabi sa akin ni Itay Hiner. Sige po Itay, doon po tayo sa nag-usap sa aming balkonahe. Sige anak, Gilbert. Pansamantala kong inihinto ang aking ginagawa at nag-usap kami ni Itay sa aming balkonahe. Itay, ano po bang importanteng sasabihin mo? Anak, nakarating sa aking kaalaman na ikaw ay merong inaalagaang manok panabong. Itay, anak, nabalitaan ko na rin may pinaplano kayong dumalo ng sabong. Bukas, dito mismo sa ating baryo, dala ang iyong panabong at kasama ka ng iyong mga tiyuhin na mga sabongero. At kaya ako naparito o nagpasyang pumarito upang kumpirmahin sa'yo mismo kung yun ba'y totoo o hindi. May ilang segundo, Sir Diaz, bago ko sinagot si Itay dahil sa ako'y napapaisip noon kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Itay sa oras na sabihin ko sa kanya ang totoo. Anak, please, sumagot ka. Kukuwan po, Itay. Opo, totoo pong lahat ng yun. Hay, anak, hindi naman sa ikaw ay aking pinangungunahan. Ang akin lang anak ay sana'y wag mo nang subukin pa na pag-aralan. Napag-aralan ang magsabong dahil walang magandang maidudulot yun sa'yo, lalo na sa binuo mong pamilya. Kakayanin mo bang makakita ng 2 mga manok na matapos alagaan ay magpapatayan? Anak, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang umatras. Ang sabi sa akin ni Itay, kung saan ay nabanaag ko sa kanyang hitsura ang matinding pag-aalala at pagmamalasakit para sa akin na kanyang bugtong na anak. Pero po Itay, hindi naman po ako pupusta. Manunood lang naman ako kung paano po makipaglaban ng aking alagang panabong. Depensa ko pa sa aking sarili. Ngunit meron na palang nakahandang sagot si Itay para sa katuwiran kong yun sa kanya. Dahil, oo, totoo yan, anak. Naniniwala ko sa iyo. Dahil baguhan ka pa lang. Pero papaano kung tumagal-tagal ka na at maging sunod-sunod ang pagkapanalo ng iyong panabong? Maaati mo kaya o makakaya mo kayang hindi pumusta? Ayokong mangyari yun sa iyo, anak, pero huwag mo sanang masabayin ang pinupunto ko. Anak kita, sulong anak, at ako ang iyong ama. Walang ibang magmamalasakit sa iyo at sa pamilya mo, kundi kami ng mga magulang mo. Suhesyon ko lang yan sa iyo, anak, pero kung hindi mo ako pakikinggan, ay wala akong magagawa. Sige na, anak, aalis na ako. Yan lang talaga ang sadya ko sa iyo at sana'y makapag-isip-isip ka. Itay, habol ng aking mga paningin. Habol ng aking paningin si Itay, na nooy naglalakad ng bagsak ang kanyang mga balikat, pabalik sa kanilang bahay. Sir Diaz, ang mga ipinayo sa akin ni Itay Hiner ay siya ring ipinaalala sa akin ng aking biyanang lalaki, si Itay Bining. Pareho sila ni Itay Hiner na tutol sa binabalak namin nila angkol. Ngunit kung gaano kapursigi ang aking ama at biyanan na ako'y pigilan sa binabala ko noon, ay siya namang pilit na kinokontra yon ng aking 4 na mga tiyuhin. Dahil, Angkol Bugoy, mga angkol. Bakit pamangkin? Ba't parang matamlay ka? Ano, may masakit ba sa'yo? Ang tanong sa akin ng isa ko pang tiyuhing si Angkol Islam, kung saan ay ng mismong pagkakataong yon ay araw na ng linggo na mayroong magaganap na sabong sa aming mismong baryo. Wala po, Angkol, kukuhan po eh. Huwag mong sabihin pinigilan ka ni Kuya Hiner. Unang tatay mo na pumunta tayong sabungan, nasabi ko yan.
Nasabi ko yan dahil kilala namin. Naming apat, yan si Kuya Hiner. Singit kagad na pagkakasabi niyang Kulbugoy. Ganoon na nga po, mga angkol. Alam mo, Iho, pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo. Ang tao ay pinagkalooban ng utak at isip. Bakit? Para maisip niya kung tama ba ang kanyang gagawing desisyon sa kanyang buhay. Hindi ibig sabihin ay sa bungiro ka ay mamalasin ang iyong pamumuhay o pamilya. Hindi porket ang alaga mong panabong ay makikipagpatayan sa loob ng sabungan. Masamang tao ka na. Nasa atin na lang ngayon, Iho, o nasa ating sarili. Hindi ba? Kaya't sige na, Iho, ihanda mo na yung talasayan mo. Heto, may dala kaming bayong dito. Dito natin ilalagay ang talasayan mo. At saka, Iho, malas ang ganyang may panlalaban kang panapong tapos aatras sa banti o pabago-bago ang isip mo. At saka yung ginawa ni Itay mo, kapuwesatan yun. Ha, bakit po, angkol? Kasi kinokontra niya ang magiging swerte ng iyong panabong. Tama ba yun? Tama ba yun? Imbis na suportahan niya ang kanyang anak, kinokontra pa niya ito. Sige na. Iyo, kunin mo ng talasayan mo, alis na tayo. Sige po, angkol. Sa mga sinabing yun sa akin ni Angkol Bugoy, ay para bang nakumbinsi niya kaagad ako. Nakumbinsi niya kaagad akong kunin ang aking talisayan at ilagay sa loob ng kanyang dalang bayong, at do'y matinding pagkamangha ang naaninag ko sa itsura ng aking tatlo pang mga tiyuhin nang makita nila ang aking talisayang panabong. Mga otol, nakita niyo na. Hindi ba't paklase ang talisayang ito ng ating pamangkin? Ang may pagmamayabang na pagkakasabi ni Angkol Bugoy. Oo nga, Kuya Bugoy. At iyak maraming mga sabongero at mga mamumusta ang makakapansin sa kanya mamaya. Dugsong namang sabi ni Angkol Islam, at pagkatapos noon nang mailagay na sa loob ng bayong ni Angkol Bugoy ang aking talisayan, ay nagpaalam na ako sa aking asawang si Delia at sa aking tatlong mga anak na kami ay pupunta na sa aming mismong sabungan. Pansamantala ko pong pinuputol, mga kamundo, ang ikalawang tagpo ng kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating magandang kwentong ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.